Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Annabella Bisagas. Nakakatuwa po itong kanyang senior na information. Ito, Capiz Governor Castro pinuri si BBM bilang sugo ng Diyos. Wow naman! Hindi mapigilan ni Capiz Governor Fredinil Castro ang kanyang katuwaan sa pag-aproba ng Administrasyong Marcos Jr. sa Panay River Basin Integrated Project. Ayon sa gobernador, noon pang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hinahangad ang proyektong ito, ngunit ngayon lang ito magkakatotoo. Dahil dito, labis ang pasasalamat ni Castro at tinawag pa ang Pangulo na isang sugo ng may kapal dahil sa pagtugon sa matagal ng pangarap ng mga taga-Cadiz. Sogo ng Diyos, sogo ng may kapal. Okay, ganito yan. Si Satanas can also disguise himself as an angel of light. Kasi nga si Satanas, ang demonyo, originally anghel siya. Tawag sa kanya si Lucifer, bright morning star. Siya ang pinaka-labaw. Ano bang Tagalog ng labaw? Pinakaangat, pinakamataas sa ranggo ng mga anghel sa langit. Yan, si Lucifer. Problema lang, masyadong ambisyoso. Gusto niyang umupo sa trono ng Diyos. Gusto niya maging Diyos. Kaya, nagkodita siya sa langit. Siyempre, walang makakatalo sa Diyos sa langit. Kaya si Lucifer, pinaalis sa langit, kasama ang mga 1/3 of angels na sumunod kay Lucifer. Kaya nandito sila ngayon sa mundo. Sila yung mga fallen angels o mga demonic spirits. Totoo na may mga masasamang espiritu sa mundo. Kasi nga, dito itinapon ng Panginoong Diyos si Lucifer na naging Satanas. Ang Satanas po, Satan, ang ibig sabihin ng Satan is enemy of God. Kaya, wag po tayong ma-deceive. Yung mga ganyan na, sugo ng may kapal. Sana nga magdilang anghel itong si Governor Castro. Kasi kung sugo ng Diyos ang isang tao, it brings peace. It brings stability. Dahil ang Diyos ayaw niya ng kaguluhan. Kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa mundong ito dahil kay Satanas. So kung sugo ng may kapal, bakit tayo watak-watak na, naghihirap, full of division? Sugo ba na yun ng Diyos? But anyway, I understand Governor Castro, sa tuwa niya siguro. Kaya lang, Honorable Governor, papel pa lang yan. Ang daming mga ganyan, mga naaprubahan na, ang alam ko, yung may Bicol River Basin Integrated Project. May mga ganyan eh. Marami nang na-approve na mga Integrated River Basin Project. Ang problema, ang funding. Ang problema, sabihin na natin, na-approve ngayon. Next year, pupunduhan. Mamaya, kagaya nangyari mga nakaraan, ihokos-pokos na naman. Alam na pala, flood control yan eh. River Basin Integrated, di ba? Flood control. Anong nangyari sa mga flood control projects natin? Wala.
Kaya wag muna kayong masyadong magpakasaya, Governor Castro. Karapatan nyo yan dahil at least na-prove na. Kailang marami pa kayong tatahakin bago ma-realize ang pangarap ng taga-Capiz na mapunduhan ang integrated basin, river basin integrated project. Update sa DPWH ngayon. Matatapos ng Abril, magmamayo na. Up to now, wala pa rin na-award ng mga DPWH projects. Zero. Yan ang update na narinig ko kay Attorney Regal Oleva sa kanyang Facebook reel. Ang pangako daw ni Secretary Vince Dizon, by March, awarded na ang mga projects. Matatapos ng April. Wala pa rin. Bakit? Marami daw sa mga contractors ang hindi pa nabayaran. Yung mga naunang projects nila. Wala. Kaya alanganin ng mga contractors mag-bid. Kaya nga, yung infrastructure development natin, backwards na ngayon. Hindi katulad nung panahon kay PRRD na talagang klaro, build. Ang bilis. Yung farm namin sa paanan ng Mount Kitanglad, sa Bukidnon. Nung sinimula ng project, I think 2018 nata, tuloy-tuloy yan hanggang natapos. More than 1 year natapos ang aming mga tulay, mga sementadong kalsada. Halos hindi kami makapaniwala sa aming farm na napakadali nang magpunta. Nung una kasi, lubak-lubak ang kalsada eh. Kaya lang dahil sa build ni PRRD, totohanan, wow, sarap magbiyahe. Para kaming nasa highway dahil standard ng mga roads. Ito ngayon. Mayo na. Ilang araw na lang, Mayo pa, wala pang na-award na DPWH infrastructure projects. Anong mangyayari sa ating bansa ngayon? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mo na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon no managid sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay ginabangay magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Yun kay nakabalin yun ni kay nagpuy rami sa among ugangan.
Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo.